mga kabrigada, makakasama naman ho natin si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Pag-usapan natin ngayong umaga, partner, ito nga hong ginawa ho nilang pag-aresto sa isa naman ho itong female vlogger, mga kabrigada, na abay nagmanipulate ho, gumawa at nag-post ng isang peking quote card. Diyan ho yan sa may Cebu, mga kabrigada. Grabe naman. Grabe, di ba? Napag-usapan natin kanina. Si President pa. Oo, ito pang Pangulo ang ginawa ng peking quote card. Inedit Oo. Mga kabrigada, magandang umaga po, Direktor. Welcome po sa Tira Brigada. Makakasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Abner. Good morning po. Good morning po. Magandang umaga sa inyo, Gab, Abner. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Ayan, Direktor, una-una, pwede ho bang makihingi muna kami ng konting detalye? Paano ho ba natin natuntun? Paano ho natin na-monitor itong fake code card na ito? Paano po yung ginawang operasyon ho dyan ng NBI-7 para nga humahuli itong vlogger na yan, Direktor? Ayun nga po, tulad po ng naipangako ko sa ating mga kababayan, we will work on this seriously. Continuously po ay nagmo-monitor kami ng mga ganitong mga vloggers at inaano po namin. Ngayon, nakita po namin itong post na ito at nagrereklamo din yung isang TV station na yung post nila ay binago. Ganyan. So, nag-trace kami, tracing, cyber patrolling. Ayun, natagpuan namin na ang gumawa nga nito ay isang nagngangalang Wendelin Magalso. So, nandun sa nakabase sa Cebu. So, tinrace namin, ayun, nakuha namin at yun nga, inaresto siya ng aking mga tauhan. Opo, so in short, Direktor, ito hong si Wendelin Magalso, for sure, masusundan at masusundan ba po? At marami po ho tayong inaasahan sa mga darating na araw na mga maaresto po ng NBI dahil sa fake news. Yes po, sir. Opo. Vloggers na nagbibigay ng fake news, yung mga content creators, wala silang salita pero yung content ba, yung nagke-create sila ng iniiba nila yung mga pahayag ng ibang tao. Yun po, yun maigi naming minamanmanan. Masingit ko lang, Direktor, matanong ko lang po, ano ho yung kasong kinaharap nitong si Wendelin na yan, Direktor? Kinasuhan po namin siya ng illegal use of publication in relation po sa Cybercrime Prevention Act natin. Ito po ay may hatol na maaari siyang makulong ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. At fine ng hindi lalampas ng 200,000 pesos. Direktor, bilang kayo naman po ay dating hukom, ang tanong ko po sa inyo, yun po ba ang mga postings na kung saan yung nag-post ay pwedeng arestuhin, dapat bago po ba or pwede arestuhin yung kahapon or last week pa pinost pero bago lang po ninyo nakita, meron bang elemento ng continuing crime doon sa posting ng mga content na yan na peke? Tama po yun, sir. Continuing crime po yun. Hanggat nakapost yan, the crime continues. So, pwede namin siyang arestuhin even without warrant. Pero paano po kapag, halimbawa yung isang social media user ay nag-share lang po, Director, ng peking content sa social media, siya po ba ay may pananagutan? Accountable po ba doon sa pagpakalat ng ganitong mga maling impormasyon? Yan po ay pinag-aaralan nating mabuti, sir. Kailangan i-balance po natin yung karapatan ng tao sa pamamahayag, speech. Sinasang-alang-alang po namin yan, siyempre po. Katulad ko po, pagka nakakita po ako ng ganoon, i-share ko agad sa aking cybercrime unit o trabahuhin nyo to, i-share ko agad sa aking mga kaanak. Huwag kayong maniniwala dito, huwag kayong gagaya dito, ganun. Pinapangaralan ko po sila. Kung yung nag-share, katulad ko, baka kasuhan, nakakatakot naman po yun, sir.
Pero, Director, medyo marami ho kasi nangangambay. Siyempre, yung ilan sinasabi na, uy, good news to. Kasi may nahuli tayo na nagpapalaganap ng fake news. Pero, meron din ho mga nangangamba, Director, na parang, naku, baka naman wala na akong karapatan mag-share ng opinion. Wala na akong karapatan na mag-share ng mga satire, ng mga post. So, saan ho natin dinodraw yung linya, Director, na ito ay satire lamang, katatawanan lamang ito, doon po sa mga post na ang layunin talaga yung magpakalat ho ng maling balita at propaganda? Ayan po, sabi ko nga po sa inyo, isa na ako bilang dating hukom, binabalanse ko po yung karapatan ng tao, freedom of speech, freedom of expression, kailangan po ay balansahin natin mabuti. Kung ilambawa, katulad natin ngayon, ilambawang may nagpahayag, hindi ako naniniwala dyan sa sinabi ni Direktor. Karapatan niya yun. Karapatan niya yun na i-air yung kanyang opinion, yung kanyang damdamin. Pero pagka sinabi niya na, yan si Direktor, ganyan lang yun, pero corrupt din yan. Ibang usapan po yun. Ganun po. Depende sa konteksto ng kanyang sinasabi. Ganun po yun. Opo. Pero paano po yung Director kapag yung isang social media user gagamit po ng mga dummy account, hindi totoong pangalan yung kanilang ginamit doon sa account na nagpakalat ng mga fake news? May kapasidad po ba ang NBI, ang cybercrime units ng ating gobyerno na matunton, makilala yung mga nagpapakalat at nagtatago doon sa mga dummy accounts? Yes, sir. Meron po kaming ugnayan na nakikipag-cooperate po sa atin ng Facebook, nakikipag-cooperate po sa atin ng TikTok, at inaayos po natin yung mga bagay na yan. Actually, kakamiting lang namin ng DICT at saka ng NTC kung paano namin magkakatulungan kami masawata itong mga bagay na ito, sir. Opo. Meron nga pong post si IDD Chief General Nicolas Torre, maging siya po, Director, biktima ng peking code card. Ang tanong ko po sa inyo, yung mga andyan pa, hindi pa tinatanggal na mga peking code card, ano pong mensahe ninyo doon sa nagpapakalat yan at hindi pa po tinatanggal? Hanggat hindi pa huhuli, pwede nilang tanggalin yan. I-tear down na nila yan. At talagang kami yung pagmomonitor namin ay continuously and seriously we are considering na yung problema na ito. Yun pong mga lumalabag dito po sa mga batas mo natin, yung illegal use of publication in relation po doon sa mga cybercrime laws po natin, Director. Ano pong mga parusa ang pwedeng kaharapin ng mga mapatunayang may kasalanan o may patunayang guilty po doon sa mga pagpapakalat ng mga fake news? Yun nga po, alam nyo, mababa lang ang penalty, no? 6 months and 1 day to 6 years, mababa lang. Pero pinag-aaralan ko pong mabuti, no? Remember, itong mga vloggers nito ay kumikita sila dahil sa dami ng views at doon sila nababayaran. Okay, tinitignan ko po yung anggulo ng tax evasion. Yung hindi sila nagbabayad ng tax, kumikita sila, pinag-aaralan ko po yan mabuti. Sa tingin po ba ninyo, Director, kailangan ng mga panibagong batas? Siyempre, may mga pagdinig dyan po sa Kamara na in aid of legislation at ang layunin po ay makapagpasa ng batas na matugunan yung problema sa fake news. Kung kayo pong tatanungin, ano pong mga posibleng batas ang pwede ninyong imungkahi na ipasa po ng ating mga mababatas? Yun po ay nasa sa ano po yan nasa sa Congress na po yan yung pagpapasa ng batas. Ang akin lamang pong input sa bagay na yan, dapat balansehin natin mabuti yung freedom of speech and freedom of expression laban dito sa mga loko na ito na yung fake na ang sinasabi. Ganun po. Dapat magkaroon tayo talaga ng balancing, no? Ayaw ko po, ako mismo, ayaw ko po na ang ating mamamayan ay makikita yung parang hindi na natin ginagalang ang kanilang karapatan sa pamamahayag. Ganun po. Yun po ang aking laging pinagbabasihan. Opo. Ganun po, sir. Opo. Ito, Direktor, may nagpapatanong lang ho dito. Meron ho bang ginagawa na ho yung NBI? Doon po sa Direktor, sa mga, ewan ko kung na-monitor na ho ninyo ito
Ayun, medyo naputo lang. Balikan natin, partner. May nagpapatanong kasi dito, partner, si Brigada Lay. Tinatanong niya kung meron bang ginagawang NBI dun sa mga nagpapakalat dun sa mga lumalaganap ng mga troll farms. Di ba? Alam natin, halimbawa, kahit nga nag-post tayo ng balita, kapag may... Ayan, Director, Nawala po tayo. Nawala po tayo. pasensya na po. Yung tanong ko po, meron ho ba kayong ginagawang monitoring o pagbabantay dito po sa mga troll farms? Kasi halimbawa po, Director, may pinuso kami na balita, minsan, within seconds, pinuputak din na ho ng mga comments. Nung tinignan ho namin yung mga comments, laging one friend, zero friends, tapos kagagawa lang ho ng kanilang Facebook accounts. So palagay ho namin, ito ho yung mga troll farms, mga dummy accounts na pinapatakbo ho ng iisang grupo ba yan o sindikato ba yan? Ano ho yung ginagawa hong pagbabantay ho ng NBI dito sa mga trolls, Director? Yes, minomonitor po naming maigi yan. Miski po ang inyong lingkod ay hindi kumurahin ako sa ganyan pero hindi ko na lang sinasagot kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo, yung kinikita nila depende sa views. Pagka sumagot ako diyan, ay lalo silang maraming views, nakipagsagutan si Direktor. Kaya tahimik lang ho ako, mamatay sila sa inis. Magdadaldal sila hanggang sa wala nang nakikinig sa kanila at walang pumapatol. Ayun. Masingit ko lang, Director, panghuling talong na lang po mula sa akin. Noon po sa hearing ng Kamara kahapon, dyan po sa TRICOM, hinggil po sa fake news, yung mga vloggers po doon, inamin nila na nagpakalat sila ng fake news. Inamin nila na nag-post sila, nagsulat sila ng mga balita na unverified naman. Nagsorry pa nga sila, Direktor, at umiyak pa doon kahapon. Sinabi nila na nagpakalat kami ng fake news. Sila ho ba posible rin ho bang maharap sa kaso po ng NBI, Direktor? Pag-aaralan po namin yung mga pamamahayag nila. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo, baka comment niya yun, personal opinion niya yun, ay hindi po yun na sakop ng batas. Naniniwala ako na ikaw may karapatan ka mag-comment, yung sarili mong pananaw doon sa balita. Pero pagka babaguhin mo yung konteksto ng balita at nag-create ka na magkagulo, like you are already inciting to sedition, ay iba pong usapan po yun. Opo. Okay. With that, Director, maraming salamat po sa inyo pong oras ngayong umaga at mabuhay po kayo dyan po sa NBI. At syempre ho, sana'y mas marami pa hong mapanagot, lalo na kapag merong masamang intensyon dyan ho sa pagpapakalat ng mga maling balita. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Salamat po. Yes, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat. Brigada!